Magbibigay po tayo ng fight review sa laban ni Anthony Joshua versus Dubois. So, ano po ba yung nangyari, no? First, before the fight, underdog talaga dito si Dubois. Kasi ang inaasahan nila, mananalo si Anthony Joshua. So, magkaroon ng trilogy between Alexander Usyk and Anthony Joshua. So, trivia lang, no, 96,000 seat capacity ang napuno ng laban na yon. Then sa Britanya ginawa yung laban, no, sa Great Britain kasi Briton si Anthony Joshua. So ano yung naging strategy ni Dubois para matalo si Anthony Joshua before the fight, no? So inaasahan kasi patutulugin lang ni Anthony Joshua si Dubois, but no, hindi siguro nila inaasahan na masisilak yung heavy underdog, yung yung champion, no, ng isang heavy underdog. Kasi si Anthony Joshua mula nung natalo siya kay Andy Ruiz way back 2019, no, hindi na siya yung Anthony Joshua na tumalo kay Vladimir Klitschko, no. So yung ano siya para siya si Arthur Beterbiev, no, Olympian, tapos lahat ng panalo niya galing sa knockout, no. Napanood ko yun 2017. Sabi pa nga ni Dalecino Trinidad, si Anthony Joshua daw sa si Vladimir Klitschko ang bumuhay sa natutulog na boxing, sa natutulog na pagtamlay ng boxing industry during that time. Wala pa noon time na yun sina Tank Davis, sina Inoue, wala pa sila sa pound for pound list. But anyway, no, doon sa laban, sabi ni Lennox Lewis, masyadong naging confident si Anthony Joshua, sumusugod ng una yung panga, no, yung ulo, hindi siya yung naghintay ng timing. Kasi malaki trauma talaga sa kanya yung pagkatalo niya kay Andy Ruiz, no. Tapos 2 beses pa siyang tinalo ni Alexander Usyk. Nung post-fight interview niya, hinintay ng media kung magre-retire na ba siya o hindi. Pero ang sabi niya hindi pa raw, no? Sabi ni Eddie Hearn. Kasi may rematch clause between Daniel Dubois versus Anthony Joshua, no? So may rematch clause doon. Pwede na i-activate yun, pero hindi pa. Palagay ko ilalagay muna ni Eddie Hearn si Andy Ruiz sa winning column, no? Hanggat sa pwede na ulit siyang itapat sa pwede siya makipag-rematch kay Dubois. Pero palagay ko pwede siya kay yung tumalo kay Wilder, si Su ba yun? O yung Chinese, yan pwede siya ron. Kung magte-training siya kasi heavy hitter si yung Inchik na heavyweight. Wag na kay Deontay Wilder, no, si pareho silang kung galing sa talo, hindi ka agatin ng tao yung laban nila. Yung prime na yun, yung sabi ko ngayong bandang 2017. Kasi kainitan din ni Deontay Wilder yun Para silang knockout artist. And then, wala pa si Alexander Usyk, para nasa cruiserweight pa siya ng time na yun. And then, magbigay din tayo ng reaction kay Jerusalem, no? Ang WBC Strawweight World Champion ng ating bansa, no? WBC World Strawweight Champion. So first, sa fight analysis ko before, medyo kinabahan ako kasi ang laki nung kalaban niya si Castillo. Para siyang para siya si Moises Puentes, in the late Moises Puentes, inakalaban ni Donnie Nietes. So, 5'6", masyadong matangkad yun para sa minimum weight. Usually kasi yan, pinaka-trivia lang, no? Sa mga di nakakalam. Ang minimum weight po kasi, yun yung 103 to 105. So, yun yung pinaka-mababa na division para sa mga boksingero. So, strawweight nga from the word itself. Minimum weight, o tawagin sa iba. So, may trivia lang, mga naging world champion natin dyan, si Donnie Nietes, no? Yan, naging world champion natin sila dyan. And then, yun, si Senator Manny Pacquiao, alam ko dyan nagsimula Si Roman Chocolatito Gonzales, dyan din siya nagsimula bago siya
ging pound for pound king, no? So, yung nangyari kasi doon sa laban na yon, feeling ko kasi masyadong kabado rin si Castillo kasi una, first world title, ano niya, no, world title shot. Kasi ano siya undefeated fighter na dumayo pa siya dito sa bansang Pilipinas para harapin yung ating defending world champion na si Jerusalem. So, yun na, maganda yung counter ni Jerusalem eh. Sinalubong siya nung panga ni Castillo, no? Kung mapanood, bagsak siya ng round 1. Paano nangyari kay Kit Turman? Bumagsak ng round kay Kit Turman kay Senator Manny Pacquiao. Bumagsak ng round 1 pa lang. So nasira na yung pacing ng laro ni Castillo, yung confident niya na sinasabi. Nasira na. So dun, the remaining round, para sa scorecard 120-108. So pag gano'n, ibig sabihin buong 12 round, nanalo yung ating pambato. So, ang pwede, after ni tapos Castillo kay Jerusalem, pwede, meron pa sa isang world champion eh. Kay Pedro Taduran, sa IBF naman siya. Pareho silang bata ng MP promotion and pwede silang mag-unification if ever. But I don't think that the Philippine boxing community is ready for the unification between two fighter na ng ating bansa mismo. Kasi way back 2019 si General Casimero and Donito Donaire supposedly na may unification sa bantamweight. Kasi WBC bantamweight during that time si Donaire at si General Casimero yung WBO. So, paganda, may pangalan, pero ngayon I don't think mangyayari yung yung Castillo versus sorry, Jerusalem versus Pedro Taduran, no? Kasi siya parehong hawak na MP promotion. But let us see, pero maganda, no, kung makukuha din lang ng iba yung pagiging undisputed sa ating bansa na, no? Why not, di ba? In the first place, sa ibang bansa nga, naglalaban sila mismo. Si Joe Frazier versus Muhammad Ali, Antonio Barrera versus Eric Morales, no? Marco Antonio Barrera. So, bakit hindi tayo mag-i-open doon? In the end of the day, it's just a professional fight. So, nabanggit ko na rin lang si General Casimero. So, malapit na yung laban niya. I think 21 days. 21 days na lang laban na niya. So, ano ba yung fight analysis doon? Sa sunod na po, sa sunod na video na lang tayo gagawa nun. Yun, may gagawa din tayo. Malapit na yung Dimitri Bivol versus Arthur Beterbiev. Meanwhile, ito muna yung Anthony Joshua versus Dubois and Jerusalem versus Castillo. Post-fight reaction. No? So, thank you po. Maraming salamat.